maiwasan. Magkakaroon ng direksyon ng ating buhay. Hindi tayo papasok sa anumang trabaho, hindi tayo magsisimula ng anumang negosyo, hindi tayo makikisama sa isang tao na mali kung tayo ay laging sensitibo sa kalooban ng Diyos para sa atin. Basta hindi lamang din po sapat na maging sensitibo tayo, ha? Dapat may tapang din tayo, may sipag din tayo, may determination din tayo na gawin ito. Kasi madalas nandun naman kahit nga kung minsan hindi tayo madalas magdasal because God cares for us very much and because we have the presence of the Holy Spirit in our heart, ginagabayan naman yan tayo. Gawin mo yan. Huwag mong gawin yan. Ang problema, wala tayong determinasyon na ituloy yun, na sundin yun. Kamakailan ay nagkaroon po tayo dito ng late Christmas party, mga pamayanan dito kasama ng mga staff and personnel. Dahil tapos na naman yung programa, bumalik na ako sa aking kwarto. Pero bago ko matulog, tinignan ko muna yung CCTV. At nakita ko yung driver namin, parang wala na sa kondisyon. Lasing lang. Hindi ko nga alam kung bakit may alak pala. Anyway, naisip ko, huwag nang paalisin ito, huwag nang pauwiin ito. Kasi nga, lasing na. In fact, bago ako pumanik, hindi na siya ang pinag-asikaso ko sa gate. Katulad ng lagi kong nakasanayan. Kasi nga, nakita ko, na-sense ko, lasing na. Iba na ang aking inassign. So, meron na akong inkling. Hindi na dapat pagkatiwalaan kasi nga lasing na. So, dapat tigilan lang umuwi siya. So, bigla ko rin naisip, kasama naman yung anak, he'll be fine. Pero bigla ko rin naisip, hindi nga napigilan ng anak na uminom yung ama. Yun lang. Kahit na may prompting na yun, kahit na may pagsasabi sa akin ang Panginoon, mas ibabaw ko yung pagod ko, yung antok ko. Ayun, natulog ako. Yun nga nangyayari, may na-aksidente. So, hindi sapat na napapakinggan lang natin. Dapat sinusunod din natin. Ganun ang Panginoon. Hindi lang niya pinakikinggan ang kalooban ng Ama. Sinusunod din niya kahit nga kuminsan ay malabo rin para sa Kanya. Basta sigurado siya, ito yung kalooban ng Ama, ginagawa niya. Sana mga kapatid, maging ganito rin tayo. Maging matapang, maging masipag, maging determinado rin tayo gawin ang kalooban ng Ama. Besides, kung sigurado tayo ito'y kalooban ng Ama, anong ikatatamang, ikatatakot, kalulungkot natin? Gawin natin. Ang maging response natin ay yung naging response ng propeta sa ating first reading. Speak, Lord, your servant is listening. Mangusap po kayo sa akin, nakikinig ako. Pag sinabing nakikinig ako sa Biblia, ibig sabihin din susunod ako. Sa una lang naman po magiging mahirap, magiging masakit, magiging boring, pero sa huli, kung ito'y kalooban ng Diyos, nakikita natin mag-unfold, magiging maayos din ang lahat. Ito sana ang hiling natin biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin sa ating kanang kamay sa tapat na ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam ko may magagawa ang Diyos. May ginagawa siya. Naniniwala. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya kung alam niya ang kalalaman. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. alam kong diringin ang Diyos ang sabo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. diringin ang Diyos Tumigil tayo. ang sabo ko. Panginoon, patawad sa mga pagkakataong hindi kami sumusunod